Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, babiyahe tayo papuntang Luzon and i-deliver natin itong 7 units na DA17 and mga DA64. So, magdi-deliver tayo sa may bandang Visayas ng 3 unit and 4 na units naman sa Luzon. So, samahan nyo po kami sa aming biyaheng Luzon mga boss. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. So ayan, ito yung 7 units natin na i-deliver sa Visayas and Luzon. So bali isang DA17V sa may bandang Maasin, Leyte, isang 64W sa Cavite, 64V sa Lucena, 17V sa may Sampaloc, 17V sa may Cavite ata to eh. And then 17V sa may Northern Samar, and syempre itong ating 17W sa may Tacloban City. So 7 units po sila. Babiyahe tayo ngayon gabi by 10 PM and approximately dadating tayo ng Luzon by siguro Saturday or Sunday, depende sa biyahe kasi meron pa naman tayong dadaan ng ibang mga kliyente natin and aayusin natin yung mga konting concerns nila and mga pinapatulong nila sa kanilang unit. So ayun mga boss, before tayo babiyahe, syempre nagpa-pack up tayo. Ito yung mga dala natin. Syempre meron tayong cooler sa ating food kasi nga doon na kami nagluluto sa gilid ng daan. Syempre kompleto tayo before tayo babiyahe. Meron tayong mga dalang mga tools, freon. Ayan, mga spare ng tubes. Ay, mga hoses, kompleto tayo. Meron din tayong dalang tig-iisang sets ng radiator, condenser and blower ng 64 and 17. So dito naman mga boss, syempre dito yung mga pinaka-importante. Oil filter, stub link, ball joint, brake pads, mga clips, ayan, mga throttle body. Kompleto tayo lahat mga boss kasi kung sakaling magkakaproblema tayo, ayun nga, meron tayong dalang mga parts. So, meron din tayong dalang, syempre, dito mawawala itong ating scanner. Meron tayong extrang touchscreen stereo. Meron tayong ATF, classic-classing oils, gear oil. Meron tayong coolant. Syempre, yung grocery natin. Ayan, may dala din tayong mga oxygen sensor. Welding machine, mga grinders, mga power tools natin mga boss, kumpleto to at bigas. Ayan, so meron din tayong small na gasol na dito tayo nagluluto ng ating mga ulam and bigas. Ayan, so yung first target natin ngayon is dadating tayo ng Surigao by 7 AM in the morning. So ayun. Ayan, so si Boss RR, isa to sa ating driver. Si Sir Harvey, si Ayan, ito yung mga sabay natin. Si Boss Janjan. So ayan, nagpre-prepare tayo ngayon. Siyempre, di magpapahuli si Boss Tatang. Ayan. So bale, mangyayari ngayon, 7 units and bale 8 kami. Meron tayong isang runner. Ayan. So ito yung i-deliver, pinakaunang unit na i-deliver natin sa may Maasin, Leyte. So siya po yung pinakamalapit sa ating Luzon trip. And kung nagtataka kayo mga boss, bakit stainless yung nakakabit sa kanya? Kasi yung in-avail ni sir is Japan Surplus. So para po sa amin kasi yung mga Japan Surplus kasi na tires, medyo risky kahit makapal. So at least man lang kung magkakaproblema yung gulong, hindi siya magkakaproblema ng ganun-ganun na lang kasi nga hindi natin yun gagamitin sa long drive. So pagkadating natin pagdating natin sa may bandang Samar, papalitan natin yun yung steel rims nila. Although makapal pa naman and hindi pa naman expire yung tires, but ayun nga, since madami naman tayong mga steel rims dito. So yung iba naman hindi na natin pinalitan kasi nag-avail naman sila ng mga brand new rims and tires. So ayan. So ayun, nagkakarga tayo ngayon and maya-maya aalis na tayo. So siyempre nilagay natin sa crates para at least
hindi siya makalat, and isang ano lang sila, isang lagayan. And so meron tayong syempre bigas. Dito pwede mawawala. Meron tayong gulay kasi pagdating natin ng Luzon, hindi na tayo medyo nakakain ng gulay kasi madalas sa mga putahe ng mga karinderya doon is mga karne. So dito kasi sa amin sa Davao City, sanay kami mga boss ng gulay. Ayan. So meron din tayong prepare na mga yelo. And then meron tayong ulam na adobong baboy. So eto kasi matagal masira eh. So at least meron tayong mga baon kahit papano. And meron din tayong dala syempre mga sticker and t-shirt. Ayan, radyo, kompleto tayo. So ayan, gas up muna tayo dito sa Shell Turil bago tayo mag-start ng biyahe. So full tank tayo mga boss from Turil hanggang Surigao. So bukas malalaman natin yung consumption nila, average consumption ng long drive ng mga classic-classic mga units. So ayun mga boss, kakatapos lang nating mag full tank and yun nga, nagre-ready tayo and maya-maya dediretso na tayo, tuloy-tuloy na yung biyahe natin. So depende na lang kung saan tayo abutan ng pagod and kung magiging gusto ba nilang matulog sa gilid ng daan. So update ko kayo mamaya. So ayun mga boss, samahan nyo po kami and hanggang umabot tayo ng Luzon. So ayun mga boss, nag-i-start na sana tayong bumiyahe. Nakailang kilometers na tayo, but unfortunately yung dalawang unit natin is nagka-problema. So eto actually mga konting problema lang ito. But ayun nga, yung problema is mas focus natin itong biyahe and yung quality talaga ng unit yung ating mas importante. So ayun, tinawagan ko yung dalawang owner nito, nagpaalam tayo na hindi muna ito masasama sa biyahe na batch ngayon. And ayun nga, nagpromise naman ako na i-special trip na lang itong dalawang unit pagkabalik namin ng Luzon. So pag makakabalik tayo ng Davao City, gagawin natin itong dalawang unit. Meron silang mga minor problem but nasa part ng engine. So wala na tayong time na gawin yung problema. Although meron tayong mga piyesang dala but very time consuming talaga. So ayun, pabalik tayo ng shop, ibabalik natin itong dalawang unit para igarahe and yun, tuloy pa rin yung biyahe natin. So magiging 5 units na lang tayo. So yung isang unit sana is yung isang unit sana is i-deliver sa may Samar and yung isa naman is sa Cavite. So hindi po sila matutuloy. Bale mag-i-special trip tayo ng dalawang unit. Pagbalik namin ng Davao, mag-i-schedule tayo ulit. So ayun. And so palabas tayo ngayon ng Davao City and napakaluwag ng daan ngayon kasi madaling araw na. So DA17W yung minamaneho ko and napaka-smooth talaga and powerful talaga yung mga DA17W na units dahil una-una turbo. So continuous din yung shifting niya kasi nga hindi siya Tiptronic. So mas comfy talaga dalhin yung DA17W. Tsaka ayun kung mapapansin nyo yung kanyang panel gauge, napaka-social kung ikukumpara natin sa mga Tiptronic or yung non-turbo units. So ayun, kanina yung straight yung highway, tumatakbo tayo ng 100 to 110 and yung kanyang RPM is nag-i-stay lamang sa 3 to 4,000 RPM. So ayun, medyo relax talaga yung mga turbo unit. So masasabi lang natin talaga yung disadvantage lang is napaka-konti, which is mas matipid pa rin yung mga Tiptronic or non-turbo engine, but konting-konti lang naman. And kung comfy lang naman talaga yung pagbabasehan natin, mas lamang pa rin yung mga straight-matic. Although meron namang straight-matic sa mga 17V, but madalang lang talaga.
So madalas naman sa mga straight matic sa 17V series unit is mga turbo. So meron naman mga iilan-ilan na non-turbo unit. So umaabot tayo ngayon ng 100 km/h and napaka relax ng ating engine. Hindi talaga natin na feel na nag-high RPM siya, although umaabot ng 4,000 RPM yung ating RPM. So ayan. Tsaka yung 100 kilometers niya na takbo, I mean 100 km/h is smooth pa rin yung andar, and pati yung shifting niya is ano pa rin, active. So ito yung mga advantages ng DA17W unit. So ayun mga boss, kakarating lang natin sa Bayugan City and dito tayo nag-stop over. So ayun nga, every time kain ng time, dito na rin kami nag-ready ng mga pagkain. So while nagluluto tayo ng food, yung iba namang driver nagpapahinga and natutulog. Ayun mga boss, ito yung ulam natin, itlog na maalat, tapos dilis, hotdog. Siyempre may baon tayong suka galing ng Davao City. So pure po itong suka natin. So ayun, ito yung pinakaunang meal namin simula kagabi sa biyahe. So dito tayo ngayon sa may Bayugan City. So after nito, after kain, diretso tayo ng Surigao Port. So approximately 2 hours from now, dadating tayo sa Surigao Port. Ayun, kain tayo mga boss. Umuulan na. So nagsisimula na tayong kumain at inahabol natin yung oras sa Surigao Port. Mga boss, so kakarating lang natin dito sa Surigao. And again, dito tayo magpo-full tank. So every time bumabiyahe tayo papuntang Luzon from Davao City, yung next stop natin na full tank galing Turil, Davao City is dito talaga sa Shell ng Surigao City. So nasa ano siya nasa may naiwan pang 1 bar yung ating DA17W. So tumakbo tayo ng 414 kilometers. So from full tank, meron siyang natirang 1 bar. And yung ating temperature is maintain ng 70 degrees Celsius. Yung ating DA64 naman, K6A non-turbo, ito yung natira from Turil, Davao City. And yung ating 17V na turbo engine, ayan. And yung ating isang DA64V, ayan. So umiilaw na yung kanilang warning light. And yung ating isang DA17V R06A engine non-turbo, meron pang natirang 6 na bar. Ayan, so matipid talaga itong ating non-turbo na DA17V. So ayun, kakarating lang natin sa Port of Lipata. And yung schedule natin is 1:00 ng hapon. So while waiting, dito na tayo magluluto ng tanghalian. And siguro mga 3:00 ng hapon nasa Visayas na tayo. Ayan mga boss, andito na tayo sa Port of Lipata.
and waiting tayo na makadaong yung barkong sasakyan natin. So siguro mga 1 hour from now makakasakay na tayo, and yung ruta natin is papuntang San Ricardo para mas madali. So from San Ricardo babiyahin natin ng mga 45 minutes to 1 hour papuntang Leyte. So dadan tayo ng Liloan, and then yung stopover natin is dun sa Sogod, Leyte. Dun tayo matutulog, and kinabukasan i-deliver natin itong DA17V sa Maasin. So after nun dire-diretso tayo papuntang Luzon. So the next natin na i-deliver from Maasin is itong ating DA17W sa may Tacloban City, and then itong 64V sa Lucena City, and itong beige na 64 wagon sa Cavite, and last is itong kay Sir Steven Rabanal na sa Sampaloc. So finally nakasakay na tayo mga boss. Tatawid na tayo papuntang San Ricardo Port. Ayan. So ang biyahe natin is nasa isa't kalahati. Ayan, touchdown San Ricardo. And ayun nga, while waiting tayo sa biyahe, syempre natulog tayo kasi nga yun lang yung time natin na makapag-rest. Kasi after ng biyahe ng barko, tuloy-tuloy na naman ulit yung ating biyahe. So ngayon napaka spacious talaga ng mga van, mga DA units. And while nasa barko tayo is wala talagang patayan ng makina as always, kasi naka-aircon. So walang rest yan from Turil, Davao City. So ganun po ka-reliable yung engine ng mga DA units natin. So wala po tayong kaba in terms of overheat, and napaka-healthy ng mga engine natin. Time check, it's already 4 PM. And ayun, nandito tayo sa labas ng port ng San Ricardo. And napagdesisyonan namin na baka today i-release natin itong DA17V sa Maasin. So dediretso tayo ng Maasin, and then maybe sa Tacloban City na tayo matutulog. So samahan nyo po pa rin kami sa biyahe hanggang umabot tayo ng Luzon. So after this one, yung pangalawa i-release natin is itong DA17W sa may Tacloban, and then yung ating DA64B sa Lucena, DA64W sa Cavite, and Sampaloc itong ating two-tone na DA17V.
morning mga boss. So day 2 ng ating biyahe ngayon and papunta tayo ng Maasin City. And i-deliver natin itong DA17V sa Maasin City kay Sir Valds Kirong. So on the way tayo ngayon and mga 1 oras yung biyahe natin magmula dun sa Sogod, Leyte. So sa Sogod, Leyte na kami palipas ng gabi. And then ayun nga, ngayon di-deliver natin tong isang unit sa Maasin, and after nito dediretso tayo ng Tacloban. Ito naman natin i-deliver itong ating DA17W unit. So dire-diretso na itong mga boss hanggang Tacloban City. So i-update ko kayo mamaya sa biyahe natin and sa gas consumption ng ating mga unit. So after natin ma-release yung unit sa Maasin, so dediretso tayo ng Tacloban. And ayun nga, madadaanan natin itong Agas Bridge. And since wala pa kaming tanghalian, so yun lang talaga yung life natin dito. Kung saan tayo maabutan ng gutom, nagluluto tayo kahit saan. So kompleto naman tayo. Ayun, ito si Harvey. Ay sir, yung boobs ko. So 4 na lang yung unit natin. Yung una nating na-release is yung ating DA17 sa Maasin. So diretso tayo ng Tacloban para sa ating 17W and then Lucena sa 64V. Siyempre. Hangan mo. Ray. Good afternoon sa lahat mga boss. And on the way tayo ngayon sa Tacloban City. So ito yung ating mga convoy ngayon. So nasa huli tayo. And nakasakay tayo ngayon sa DA17W. So ayun, napaka comfy talaga ng 17W. Malamig yung aircon. Ayan, naka number 1 lang yung ating aircon. So straight matic po siya since turbo yung engine niya. Yan yung driver natin, si Sir LG. So maya dadating tayo ng Tacloban City and doon tayo matutulog. And bukas ng umaga car wash natin itong DA17W unit and final checking, hanapan natin kung may problema pa konti, ever man at least magawan pa natin ng solusyon bago natin i-turn over sa Tacloban kay Sir Maiso. So bali yung relatives niya daw yung mag-re-receive ng unit since hindi pa siya nakauwi dito sa Pilipinas. So ayun, papasok tayo sa subdivision nila Sir Maiso dito sa Alessandra, Palo, Leyte. And so ginabi tayo and didiretso tayo sa bahay nila and gagawa tayo ng konting demo about sa unit, kung ano yung mga saan yung mga opener, mga switches. So i-demo natin ito sa kanila bago natin i-release. Yan, so andito tayo sa bahay nila Sir Maiso and dito natin ito iiwan and diretso na tayo ng Tacloban, hahanap tayo ng inn and doon tayo matutulog. Tapos bukas ng umaga diretso tayo biyahe papuntang Lucena para ma-deliver yung unit ni Sir Epo.
So after natin humanap ng after natin na i-turn over yung unit na DA17W, dumaan tayo ng downtown area ng Tacloban, but unfortunately yung mga hotel doon is halos fully booked lahat. So ayun, gumilid na naman tayo and nagprepare ng ulam, and our ulam for tonight is noodles kasi yun lang yung pinakamabilis sa lutuin, and siguro dediretso na lang tayo ngayon ng Allenport, and doon na tayo matutulog. And good morning mga boss. So kagabi after natin ng Tacloban, humanap tayo ng matutulugan, but unfortunately halos fully booked lahat yung mga lodging area and yung kanilang mga hotel doon, kasi nga papalapit daw yung araw or fiesta ng Tacloban at madami daw silang bisita. So napagdesisyon na namin na dumiretso na lang kahit madaling araw na, and by 3 AM nag-stop over kami sa gilid ng daan sa may Japong, Samar, and natulog kami doon. So hindi na tayo nakapag-update kasi pagod na kami. Ngayon, alas 8 ng umaga, papunta na tayo ng Allenport. And nandito tayo ngayon sa may bypass road ng Santa Margarita. So, approaching tayo ng Calbayog. And ayun, siguro mga 3 o 4 na oras dadating tayo sa Allenport. Touchdown Allenport. So alas 12 ng tanghali tayo dumating dito, and gumilid tayo. Dito tayo nagluto ng ating tanghalian, and at the same time yung ating last batch na unit na i-deliver dito sa malapit sa Allenport. Itong ating DA64W Smiley Edition nagka-problema sa oxygen sensor. So nung in-scan natin, oxygen sensor yung lumabas and catalytic. So syempre di naman natin talaga pababayaan yung ating mga customer, and since madadaanan lang yung area nila papuntang Luzon, so ayun, ginagawa namin ngayon, pinapalitan namin ng oxygen sensor. Exit niyo dito Pigas. So papasok na tayo ng Allenport, and tatawid na tayo papuntang Luzon. So papasok na tayo, pasakay tayo sa barko. After 3 oras ng pag-aantay and pila kasi napakadaming pasahero, finally makakasakay na tayo sa barko after 3 oras ng pag-aantay. So napakadaming pasahero ngayon sa Allenport, madaming mga sasakyan, kaya umabot tayo ng 3 oras kasama yung pagpipila. Sa 3 unit na lang tayo. Kuya, hindi kagakain lang namin. So kakadaong lang natin ngayon sa Port of Matnog, and dire-diretso tayo siguro hanggang Sorsogon lang yung biyahe natin ngayong gabi, kasi nga pagod yung mga driver natin kasi wala pang tulog kahapon. Siguro mga 3 oras lang yung tulog nila, and doon na tayo hahanap ng matutulugan. Hopefully merong mga bakanteng tulugan doon, kasi kahapon doon sa Tacloban halos fully booked. So matutulog tayo doon, and bukas ng umaga siguro mga 6 or 7 AM diretso tayo sa Lucena. Doon natin i-deliver ang DA64V, yung color green, and then may matitirang 2 unit na DA17
and DA64W. Bale yun yung i-deliver natin sa Cavite and Sampaloc. So baka Lunes na natin ma-deliver yung dalawang unit, Lunes and Martes. And so dito tayo. Alas 8 na pala ng alas 8 na pala ng gabi. Medyo natagalan tayo kasi after nung pagsakay natin ng barko, matagal na tumakbo yung yung barko. So yung biyahe din natin is almost 2 hours kasi di ko alam, medyo mahina yung takbo ng barko, madaming sakay since Saturday ngayon. Gas up muna bago tayo titira ng Sorsogon para bukas tuloy-tuloy yung biyahe natin since maaga tayo titira papuntang Lucena. So ito po yung i-deliver natin sa Lucena, Cavite and Sampaloc. And nandito na nga tayo sa Sorsogon City. Hahanap tayo ng matutulugan dito and bukas na tayo magpapatuloy ng biyahe papuntang Lucena City. Good morning mga boss. And ngayon diretso na tayo ng Lucena. So ngayon lang tayo naka-start ng biyahe. Nandito tayo sa downtown area ng Sorsogon City. Ayan. So mag-i-stop over tayo mamaya sa Albay. Magpi-picture taking kami dun sa mga view nila. And then estimate ko lang makakarating tayo ng Lucena siguro mga alas 7, alas 6 ng gabi. Ayan. While on biyahe tayo papuntang Lucena, biglang nagradyo tong kasamahan natin sa DA64W and sabi niya nag-high temperature daw. So nung chinek natin, ito yung kanyang thermostat, although brand new pero bumigay, kaya siya nag high temperature. And ayun, papalitan natin ng bago. Ayan, so kumpleto naman tayo from mga teacup, radiator cap, lahat-lahat ng piyesang possible na masisira, dinala natin. So kumpara nyo yung bago tsaka yung ayan. So ito yung luma, ito yung bago. Pero brand new pa rin to, bumigay lang. So good thing nalaman natin agad na nasira yung kanyang thermostat bago natin ma-release sa owner ng unit na ito. So ayan nga, ito yung mga dala natin. Kompleto tayo dito from classic parts ng under chassis, thermostat, teacup, radiator cap, lahat-lahat ng extra parts natin dinala na natin, pati mga radiator. So kahit umuulan mga boss, inaayos pa rin natin tong unit natin. Napansin lang din namin dito mga boss, napakadaming mangga. Ayan. Marami namang mga mangga sa Davao na sasayangan lang sila kasi andito lang sa gilid ng daan. So kahit umuulan mga boss, ayusin pa rin natin tong unit para matansya natin tong ating mahabol natin yung oras natin sa Lucena. Eh syempre, after natin pinalitan ng thermostat and teacup, syempre meron tayong proper bleeding para iwas overheat. So after nito, tuloy na naman yung biyahe papuntang Lucena. So mag-alas 6 na ng gabi and andito tayo sa may San Fernando. Kakalabas lang natin dun sa bypass road ng Naga. And ayun nga, umabot tayo ng alas 6 dito sa San Fernando kasi nagka-aberya kanina and ino-observe namin yung unit. Chine-check namin maigi.
kasi malayo pa yung biyahe. So far, since nung sa area na pinag-ayusan namin and pinag-checkan, nakatakbo na tayo ng siguro mga 30 to 1 hour. And so far wala naman wala nang naging problema sa unit, but under observation pa rin siya hanggang ngayon. Ayan, dito tayo dumaan sa Bitukang Manok. And after nito, diretso na tayo ng Lucena. So malapit na yung Lucena dito eh. Boss. Alas 4 ng hapon, nasa Tayabas na tayo. And medyo matraffic na dito. Tsaka umaambon. Kanina dun sa may Quezon Province, medyo malakas yung ulan. At dito umaambon pa lang. Going tayo sa Lucena para ma-release yung DA64V. So yung sinasakyan ko pala ngayon is yung DA17V na straight matic turbo engine. Tumatakbo tayo ng 80 km/h. And yung nagda-drive si LG. Ito yung mga reserve driver natin. And finally, andito tayo sa may Jollibee D. Tuason, sa may Sampaloc. I don't know if exact Sampaloc pa to, but sabi kasi ng owner sa Sampaloc daw i-deliver, and dito sa may D. Tuason Jollibee. So i-release natin to maya-maya, itong ating DA17V na old school yung kanyang tema. Ayan. So waiting tayo kay Sir Rabanal, on the way na po siya dito sa Jollibee D. Tuason. And so yun nga, na-release na natin yung unit ni Sir Steven Rabanal. Ayan. So aandayin natin makaalis siya. Ayan. Good morning mga boss. So kakatapos lang natin magpa-car wash, and ayun nga, inuulan tayo ngayon. Dito tayo sa may Bacoor, Cavite, and dediretso na tayo ng Kawit para may deliver itong ating pinakahuling unit na DA64W. So dahil maulan, napakababa ng ating temperature ngayon. Naglalaro lang siya ng almost 60 degrees Celsius. Tumatakbo tayo ngayon ng 60 km/h, and yung ating temperature is nagme-maintain lamang ng 60 degrees Celsius. Napaka-healthy and napaka-good po ng ating cooling system ng ating DA64V. So madalas naman kapag babad tayo sa traffic, mainit yung panahon, nasa 90 yan. Nag-80, 90, 95, tapos babalik na naman kapag ka-under yung blower. Kasi yung blower natin mga boss, or yung ating fan, is naka-automatic. So hindi po tayo nagre-rekta ng mga fan. Bale, sinusunod po natin yung original po talaga na nakadesenyo ng ating mga unit.